ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Hindi madaling panindigan ng pagsasama habang buhay ng mag-asawa. Maraming pagsubok ang dumarating na siyang nagiging balakid sa pagsasama nila hanggang sa pagtanda. Ikaw, kabarangay, nakikita mo ba ang karelasyon mo ngayon na makakasama mo sa panghabang buhay? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Belinda, 50 years old, at ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa asawa kong si Owen. Kaedad ko lamang siya. Meron kaming 15 anyos na dalagita, si Mira. Sa kanilang dalawa umikot ang mundo ko. Lahat ay handa kong gawin para sa kanila. Hindi naman sa pagmamayabang, pero mabuti akong asawa at nanay, Papa Dudut. Hindi ako pabaya, sigurado ako doon. Araw-araw ay lagi kong pinapatunayan yon. Housewife kasi ako, kaya natututukan ko ang lahat ng pangangailangan nila. Kaya lang noong nagkaroon ako ng maliit na online shop business ay medyo nahati na ang atensyon ko. Pero hindi naman ako nagpabaya. Inaasikaso ko pa rin sila sa abot ng aking makakaya. Hindi naman ako perpekto, pero mahal ko sila at handa kong ibigay ang buhay na deserve ng aking mag-ama. Pero netong taon lang ay nagkaroon na ako ng problema sa kanila, lalo na sa asawa kong si Owen. Mira, pakiabot naman yung takip ng baonan mo. Sabi naman kasi sa'yo na wag mo na akong baunan. Nakakahiya. Ako na lang yata nagbabaon sa klase namin. Ay, tumigil ka nga. Maaga akong nagising para ipagluto ka ng baon mo, ha? Maswerte ka ngang may nanay ka na umaasikaso sa'yo. Yung ibang bata nga dyan eh. Ay, naku si nanay. Nagsermon na naman. O, sige na po. Magbabaon na po ako. Ay, ubusin mo na ang baon mo, ha? Opo, nay. At ilabas mo agad sa bag mo yung baonan mo pagka uwi mamaya. Baka naman bukas mo na naman ilabas. Mangangamoy panis na naman ang baonan mong bata ka. Ay, ang daming sermon ni nanay. Umagang-umaga. Tawagin mo na ang tatay mo para siya ng next na sermonan ko. Tay! Tawag po kayo ni nanay! Asan yung gray na polo ko? Ay, nasa labahan pa. Hindi ako nakapaglaba kasi. Ano ba naman yan, Belinda? Di ba nga ang bilin ko na sa'yo, laban mo na yun? May pictorial kami mamaya para sa kumpanya namin eh. Marami ka pa namang matinong polo sa cabinet. Hahanapan Wag na! Eh, hindi mo naman kailangang sumigaw, Owen. Nandito lang ako sa harapan mo. Oh. Magkalapit lang tayo. Eh nakakainis ka kasi. Hinaan mo nga yung boses mo. Maririnig ka ni Mira. Wala akong pakialam. Galit ako ngayon. Oh, ito na ang baon mo. Ayoko magbaon. Ito naman. Magaya ka na kay Mira na nag-iinarte sa baon ah. Kunin mo na. Mas masarap naman tong luto ko kaysa doon sa kantin nyo sa opisina. Eh masyadong mamantika ang mga luto mo kumpara sa kantin namin eh. Grabe ka namang magsalita ha. Dahan-dahan naman sa panlalait sa luto ko. Asawa ko pa rin ako. Bakit? Ilait mo rin naman ang kantin namin ah. Eh di mas importante sa'yo ang kantin nyo kaysa tong nararamdaman ng asawa mo. Masyado ka kasing sensitibo. Asa na ba yung Mira na yon para makaalis na kami? Mira! Mira! Tara na! Malilate na ako! Dahil lang ba sa polo mo na hindi ko nalaban kaya ganyan kakasungit ngayon? Eh, nagsabi na kasi ako sa'yo nung nakaraan. Eh sa nakalimutan ko nga. Nag-general cleaning ako nung isang araw. Nag-general cleaning. Nagbababad ka na naman dyan sa negosyo mong hindi naman pumapaldo. Bawiin mo yung sinabi mo. Ba't ko babawiin? Eh, totoo naman. Mira, ano ba? Dalihan mo! Malilate na ako eh! Papunta na po, tay!
Salamat ka, ayokong masira ang araw ko. Hindi ko papatulan ang pagsusungit mo sa akin. Pero mag-uusap tayo mamaya. Wala tayong dapat pag-usapan. Labhan mo na lang ang mga damit ko kaysa sayangin mo ang oras mo dyan sa negosyo mo. Mira, ano ba? Nandiyan na po, Tay! Hindi ko maintindihan kung bakit gano'n na lamang ang galit sa akin ni Owen. Para lang sa polo ay nasaktan na niya bigla ang feelings ko. Nang makaalis silang mag-ama ay napaiyak na lamang ako. Hindi ko alam kung mababaw lang ba ang luha ko ng mga oras na yon o sadyang pagod na talaga ako. Nanliit pa ako lalo sa sinabi niya tungkol sa negosyo ko. Oo at hindi naman kalakihan ang kinikita ko roon. Pero masaya akong may sarili akong pinagkakakitaan. Mula kasi noong naging mag-asawa kami ni Owen ay iniwan ko na ang karir ko. Nabuntis na rin kasi ako bago kami ikasal. Kumbaga ikinasal kami ng biglaan. Nagliligawan pa lamang kami noon at hindi pa ganon ka-invested sa akin si Owen. Kaya lang ay nabuntis niya ako ng maaga. Muntikan na nga niya akong takasan. Kung hindi lang siya tinakot ng pamilya ko ay hindi siya papayag na magpakasal sa akin. Sa pagsasama naming dalawa ay naramdaman ko naman na hindi siya nagpabaya. Kahit papaano ay nararamdaman ko naman na nag-improve ang pagmamahal niya para sa akin. Pero netong taon lang ang dami kong napansin sa kanya na kakaiba, Papa Dudut. Bakit ngayon ka lang umuwi? Alas 2 na ng madaling araw ah. Ano ka ba naman, Belinda? Ba't ka ba nanggugulat? Kanina pa kita hinihintay. Sabi ko mag-uusap tayo, di ba? Bakit? Mayag ba ako? Ayaw mo ba talagang ayusin yung nangyari kanina? Mabilis na lang namang ayusin yun eh. Labhan mo lang ang polo ko. Tapos, di kailangan mag-usap. Baka kung ano-ano na naman ang ungkatin mo niyan eh. Mag-uungkat talaga ako. Ang dami ko nang napapansin sa'yo, akala mo ba? Sabi ko na nga ba eh. Sana hindi na lang pala ako umuwi para makaiwas dyan sa bunganga mo. Hindi ako magbubunga nga kung sana lang ay marunong kang makipag-usap. Ako pagod ako sa trabaho, Belinda, pwede ba? Utang na loob naman sa ano. Gusto ko na matulog. Kung hindi ka late umuwi, edi sana ngayon mahimbing na ang tulog mo. Late ako umuwi para makaiwas ako sa'yo. Ganito na lang ba tayo palagi? Mag-iiwasan sa mga issue natin? Eh wala naman sana magiging issue kung hinayaan mo na lang mangyari yung kanina. Masyado mong dinibdib eh. Tapos ngayon ako patatantarin mo. Malamang, nasaktan ako kanina eh. Saka ikaw naman tong pinagduldulan sa akin ng galit mo dahil lang sa polo mo na hindi ko nalabhan. Kasi responsibilidad mo na laban yun. Ginagawa mo akong katulong. Hindi ko sinabi yan. Hati tayo ng trabaho, di ba? Ako ang bubuhay sa inyo. Ikaw ang mag-aasikaso rito sa bahay. Pero ginagawa mo ba? Eh kasi parang hindi. Nag-a-adjust lang ako ng konti dahil sa pagnenegosyo Isa ko. pa yan. Hindi mo naman kailangan magnegosyo. Kasi kaya ko namang ibigay lahat ng kailangan nyo ni Mira. Pero ang tigas ng ulo mo. Sinabi ko na sa'yo, mahihirapan ka lang pagsabayin ng pag-aasikaso rito sa bahay. At sa pagnenegosyo mo na yan. Kung ano-ano na lang kasi yung gusto mong patunayan. Hindi ka nalang pumirme rito sa bahay. Ang hirap sa'yo, hindi mo ako magawang suportahan sa gusto ko eh. Gusto ko lang naman makatulong. Para makapag-ipon din tayo. Malapit nang pumasok sa kolehiyo si Mira. Hindi na basta-basta baon lang ang kailangan niya. Alam ko naman yun. Kaya nga todo overtime ako sa trabaho eh. Overtime sa trabaho? Oo, bakit? Gagawin mo na naman bang issue yan, ha? Tumawag ako sa isa sa mga kaopisina mo. Hindi ka naman daw nag-o-overtime. Maaga ka pa nga raw umuwi eh. E di saan ka galing sa tuwing late ka umuwi, ha? Ewan ko sa'yo. Matutulog na ako. Sabihin mo sa akin. Kung meron man ako sasabihin sa'yo Ano? Ano? na hindi ko pa rin mapatawad ang pamilya mo sa pamimilit sa akin na ipakasal sa'yo. Hindi ako nakapagsalita sa huling mga sinabi ni Owen, Papa Dudut. Bakit bigla niyang sinumbat ang pagpapakasal namin noon? Mahigit 15 years na yon. At sa loob ng mga taong yon ay hindi na namin napag-usapan ang tungkol sa pamimilit ng pamilya ko na ipakasal kami.
bakit ngayon niya lamang yon sinusumbat. Maayos naman kami at halos wala ngang naging away for the past 15 years. Hindi kasing passionate ng ibang relasyon namin dahil sanay naman ako sa pagiging cold at distant ni Owen. Pero kontento ako sa relasyon namin. Hindi ako pumanhik ng kwarto namin at doon ako sa sala natulog. Ayokong makatabi si Owen. Masama ang loob ko dahil bigla niyang inungkat ang tungkol sa pamimilit ng pamilya ko na ikasal kami. Hindi na nga ako nakatulog noon at iniisip isa-isa ang lahat ng mga pinagdaanan naming dalawa. At ang dahilan para biglang isumbat sa akin yon ni Owen. Samantalang naging mabuti naman akong asawa sa kanya. Ni minsan ay hindi siya naghawak ng walis o naglaba man lang kahit ng underwear niya. Ako lahat, Papa Dudut. Tapos ay biglang sasabihin niya sa akin na may hinanakit pa siya sa nakaraan naming dalawa. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mula nung kinumpronta ko si Owen ay malaki na ang pinagbago nito. Mas lalo niya akong iniwasan at kapag lumalapit naman ako sa kanya ay nagagalit siya. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Papa Dudut. Ni matulog sa isang kama ay hindi na namin magawa pa. Sinubukan ko siyang palipatin sa kwarto namin pero hinampas lamang niya ang kamay ko nang kinalabit ko siya. Napapansin na rin kami ng anak naming si Mira pero hindi lamang ito nagtatanong. Hirap na ako sa sitwasyon ko. Wala akong mapagsabihan maliban sa kapitbahay kong si Diana. Mas matanda siya sa amin ni Owen ng 5 years. Biyuda na siya at mag-isa na lamang sa kanyang bahay. Siya ang umaalalay sa akin sa pinagdadaanan ko sa relasyon namin ni Owen. Isang araw nang layasan na naman ako ni Owen. Pinuntahan ko si Diana sa bahay niya. Kakatuksan na ako pero nakita kong hindi niya naisarado ang pinto niya. Kaya pumasok na ako, Papa Dudut. Diana? Diana? Owen? Diana? Belinda! Teka, paano ka nakapasok? Paano ako nakapasok? Sasagutin ko yan pero sabihin niyo muna sa akin kung bakit kayo magkapatong. Di ka na lang nahiya kay Diana. Bigla-bigla ka na lang papasok na hindi ka man lang kumakatok. Ako pa tong mali ngayon? Mas mabigat bang kasalanan na hindi ako nagpaalam na pumasok kaysa yung hindi ka nagpaalam sa akin na gagawin mong kapitbahay natin? Belinda, makinig ka muna ha. Ano pa pakikinggan ko sa'yo, Diana? Pinagkatiwalaan kita. Ikaw ang sinusumbungan ko sa problema namin ni Owen pero ikaw pala tong aasa sa akin. Ano ba, hindi ka man lang ba nahihiya? Pati sa ibang tao kinukwento mo problema natin. Hanggang sa huli, ako pa rin ang babaliktarin mo. Makatakas ka lang sa kasalanan mo. Owen, ibabalik ko ang tanong mo, ha? Hindi ka ba nahihiya sa ginagawa mo? Umuwi ka na lang, Belinda. Ay, alam mo Belinda, magpalamig ka na lang muna ng ulo at saka... Tulungan mo ako kung hindi! Ulo mo! Maging kasing lamig na yan ang patay! Tulungan mo kayo pa! Ano si Diana, Belinda, nasasaktan na siya! Ako! Hindi ba ako nasaktan sa ginagawa niya? Kaya nga humihingi na ako ng tawad! Patawarin mo na ako! Bitawan mo ba ako? Kapag hindi mo pinitiwan si Diana, malilintikan ka sa akin, Belinda! Owen, bakit mo naman sinampal si Belinda? Belinda, ayos ka lang ba? Huwag mo akong hawakan! Huwag mo na kasing tulungan yung babaeng yan, Diana. Napaka-arte! Owen naman! Bakit? Bakit niya ito nagawa sa akin? Umuwi ka na!
Hindi ako umuwi hanggat hindi mo pinapaliwanag sa akin kung bakit kapitbahay pa natin ang ginawa mong kabit. Wala kang makukuhang sagot sa akin. Kaya umuwi ka na, Belinda. Kung hindi mo pa kayang ibigay ang sagot, sige, ayos lang. Pero halika na. Halika na, umuwi na tayo. Tanga ka ba? Bakit uuwi ako kasama mo? Para makapag-usap tayo. Linawin mo sa akin tong nangyayari. Belinda, ito na yon. Ito na yung sagot, oh. Tapos na tayo. Hindi na ako uuwi sa'yo. Dahil si Diana na ang tahanan ko. Napakasakit na marinig na ang taong ginawa mong tahanan sa mahigit 15 years ay sa iba na gustong umuwi. Nakatulala ako noon habang binabantaan ako ni Owen na nakakalad ka rin niya palabas ng bahay ni Diana. Kung hindi pa nga ako aalis ay masasaktan daw ako. Sinaway siya ni Diana at sinabing malina ang mga salita niya. Nagtalo silang dalawa at saka ako nilapitan ni Diana para alalayang makalabas na. Masyado na ako nanghihina noon, Papa Dudut, para lumaban kay Diana. Lumabas ako ng bahay at saka umuwi na. Tinutuon ni Owen ang mga banta niyang hindi pag-uwi sa aming bahay. Doon na siya kay Diana tumira at kinuha na niya lahat ng damit niya habang nasa eskwela si Mira. Alam kong alam na rin ang anak namin ang mga nangyayari. Pero hindi siya nagsasalita. Alam kong naaawa na sa akin ang anak ko sa gabi-gabing pag-iyak ko. Namimiss ko si Owen at hindi pa ako handang pakawalan siya. Kaya palagi akong kumakatok sa bahay ni Diana para bawiin siya, Papa Dudut. Owen? Owen, pabukas naman ang pinto. Diana, pagbuksan niyo naman ako. Belinda, this oras na ng gabi, anong ginagawa mo dito? Nasaan si Owen? Umuwi ka na. This oras na ng gabi, matulog ka na. Hindi. Hayaan mo akong makausap ng asawa ko. Ilabas mo siya. Belinda, Anong ginagawa mo rito, Belinda? Wala ka ba talagang pinipiling oras para mangistorbo, ha? Owen, mag-usap naman Yan ka tayo. na naman eh. Utang na loob, Belinda. Palayain mo na ako. Hindi na ako babalik sa'yo. Naguguluhan ka lang ngayon. Alam kong uuwi ka pa rin sa akin kapag natauhan ka na. Ikaw ang dapat na matauhan. Owen. Sobra na kasi tong si Belinda eh. Ayaw pang tumigil. Belinda. Alanganin na kasi ang oras. Sige na, magpahinga ka na. Umuwi ka na muna. Hindi ako uuwi hanggat hindi ko kasama si Owen. Owen, halika na ha? Please, umuwi na tayo. Gusto na ulit kitang makatabi sa kama. Belinda naman. Maawa ka naman sa sarili mo. Huwag puro katangahan ang pinapairal mo. Hindi ako tanga. Ginagamit ko pa nga ang utak ko para sabihin sa'yo na kailangan ka ng anak mo, kaya ako nandito. Huwag mong gamitin si Mira para bumalik ako sa'yo. Sobra ka naman. Pati sarili mong anak gagamitin mo para manipulahin ako. Hindi man nagsasabi si Mira. Pero ramdam kong hinahanap ka niya. O bakit? Siya ba naghahanap sa akin o ikaw? Huwag mong idamay ang anak natin dito. Kasi wala siyang kinalaman kung bakit kita iniwan. Sige na naman na, Owen. Umuwi ka na sa amin ng anak mo. Hinihintay ka na ni Mira. Kakausapin ko si Mira bukas. Ipapaliwanag ko sa kanya ang sitwasyon natin. Huwag mong sabihin sa anak natin na iniwan mo ko. Kailangan nang maintindihan ni Mira na tapos na tayo. Huwag mo nang buhayin sa kasinungalingan si Mira. Tulad ng ginagawa mo sa sarili mo. Owen, tama na. Halika na sa loob. Belinda, bukas ka na lang bumalik ha. Kapag may araw na. Natutulog na kasi kami. Ay! Aray ko! Hindi pa ako tapos sa'yo, Diana! Belinda! Talaga bang hindi ka matatapos sa pananakit mo kay Diana?
Gusto mo bang basagin ko yung uso mo, ha? Owen. Babae pa rin si Belinda. Huwag mo naman siyang saktan. O ayan, kita mo? Nababaliw ka na. Belinda, halika na. Ihahatid na kita sa bahay mo. Huwag mo ako hawakan! Uuwi ka rin sa akin balang araw, Owen. Hindi ako mapapagod na kumatok at magsumamo. Alam kong babalik ka rin sa akin. Sige lang, mag-ilusyon ka pa kung yan ang magpapasaya sa'yo. Uuwi ka sa akin. Alam ko. Kilala kita. Hindi mo kayang pabayaan kami ng anak mo. Natatakot na si Diana sa pagtawa ko noon, Papa Dudut. Nakita ko rin sa mga mata niya na nakokonsensya na siya. Tinulak na ako ni Owen palayo sa pintuan nila at saka padabog na sinarado yon. Umiiyak, tumatawa, umiiyak habang nakaupo sa labas ng pintuan ni Diana. Ito lang ang aking ginagawa. Hindi ko na maintindihan ang nararamdaman ko, halo-halo na ang pait at gigil. Humahalo na rin ang kagustuhan kong gumanti. Hindi pa rin talaga mag-sink in sa akin ang pag-iwan ni Owen, Papa Dudut. At mas lalo na akong nasasaktan sa ginawang pakikiapid ni Diana. Bakit si Diana pa? Kaibigan ko siya at pinagkakatiwalaan. Ang tagal na naming magkakilala, buhay pa ang asawa niya noong naging magkaibigan kami. Ako rin ang sumaklolo sa kanya noong time na nagkasakit ang asawa niya, Papa Dudut, hanggang sa namatay na ito. Ako ang takbuhan niya noong nagluluksa na siya sa yumaon niyang asawa. Pero bakit ngayon siya ang dahilan kung bakit ako nagluluksa? At wala siya roon para ako naman ang saklolohan niya. Bagkos, si Diana pa naging dahilan ng labis kong pagdurusa, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Hindi ako tumigil na kumatok sa bahay ni Diana, Papa Dudut. Sa tuwing nakakaramdam ako ng lungkot, pumupunta pa rin ako sa bahay niya para pakiusapan na iharap sa akin si Owen. Kailangan ko siyang mabawi, Papa Dudut. Kahit gano'n na kasi ang nangyayari, mahal ko pa rin siya. Hindi ko alam ang gagawin kapag tuluyan na siyang mawala sa akin. Hindi na ako makapag-focus sa maliit kong negosyo. Pakiramdam ko ay binagsakan ako ng langit at lupa. Hindi sinasagot ni Owen ang tawag ko at blinak na rin niya ako sa Facebook niya. Nagbibigay pa rin siya ng sustento para kay Mira. Inaabot na lamang niya yon sa anak namin. Ayaw na niya akong harapin pa. Mabuti na lamang at hindi mapagtanong si Mira sa akin tungkol sa nangyayari sa amin ng tatay niya. Baka hindi ko makayanan. Baka mapaiyak na lamang ako at hindi ko kayang makita yon ng anak ko, Papa Dudut. Owen! Diana! Pagbuksan niyo ako! Kanina pa ako kumakatok dito! Nay! Ano pong ginagawa niyo sa harapan ng bahay ni na Tita Diana? Wala anak. May hihiramin lang na kawali. Magluluto ako ng pansit bukas. May kawali naman po tayo sa bahay Mas malaki at mas maganda yung kawali ng Tita Diana mo eh. Teka nga, bakit bihis na bihis ka dyan ha? Saan ka pa pupunta? Lalabas lang po.
Magmumall kami ng mga kaibigan ko. Okay lang po ba? Anong oras ka uuwi? Bago po gumabi, para sabay pa po tayong mag-dinner. May pera ka pa ba dyan? Opo. Meron po akong naiwan dun sa inabot ni tatay na pera. Tsaka po pala yung pambayad ng renta, inabot na rin ni tatay kaninang umaga. Hindi ko na kayo ginising kasi mukhang napuyat po kayo kagabi, Nay. Ganun ba? Ibigay mo na lang sa akin yung pambayad ng renta mamaya pag uwi mo. Nasa ibabaw po ng mesa ko, Nay. Kunin niyo na lang po ron. Alis na po ako, O sige, mag-iingat ka. Umuwi ka bago gumabi, ha? Opo, Nay. Owen! Diana! Kanina pa ako kumakatok dito. Lumabas nga kayo dyan! Nakabukas na naman ang ilaw nila. Mukhang nagtatago lang yung mga yun sa kwarto nila eh. Teka nga, babatuhin ko nga yung bubong nila. Ito. Diana! Owen! Talagang ayaw niyo akong pagbuksan, ha? Teka nga, itong hollow block na lang ibabato ko. Belinda! Anong gagawin mo dyan sa hollow block na yan, ha? Babato mo dyan sa bahay namin ni Diana? Owen! Akala ko kasi nandito kayo sa loob ng bahay Hindi niyo. ka talaga titigil sa panggugulo sa amin? Ha? Kasi ayaw mo pa kang bumalik sa akin. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Hindi na ako babalik sa'yo! Ayoko na, Belinda! Parang awa mo naman, no? Tigilan mo na ako! Ano bang meron sa Diana na yan at hindi mo siya magawang iwan, ha? Lahat ng bagay na wala sa'yo! Sama mo? Binigay ko naman sa'yo lahat ng kailangan mo, ha? Owen! Belinda! Belinda! Ano na naman ba to? Huwag kang sumali sa usapan namin ng asawa ko. Wala ka ng asawa, Belinda. Iniwan ka na ni Owen. Bakit ba hindi mo pa yun matanggap? Alam mo kung ano yung hindi ko matanggap, ha? Yung inahas mo yung asawa ko! Nag-ieskandalo ka na naman dito eh. Pumasok ka na nga sa bahay mo. Bahay natin! Bahay natin! Basta, pumasok ka na lang doon. Patahimikin mo na kami. Huwag mo nga akong utusan! Kung hindi ka pa titigil, Belinda, ipapapulis na kita. Eh di magtawag ka ng pulis! Samahan pa kita eh! Para ako mismo ang magsumbong sa kanila na kabit ka! Ako nagtitimpi lang ako sa'yo pero sobra ka na! Ayop ka! Ang kapal mo! Mga asawa! Aray ko! Kabit! Tumigil na nga kayo! Kahit ilang beses mo pang isigaw na kabit ako, ang importante ako pa rin ang pinili ng asawa mo! Kaya na, tumigil na nga kayo! Napuno na si Diana sa akin, Papa Dudut. Sinaktan niya ako ng paulit-ulit at hindi na nga ako halos makalaban noon dahil mahina na rin ang katawan ko. Ilang gabi na akong puyat kakabantay sa pintuan ni Diana at ilang araw na akong hindi kumakain ng maayos dahil wala akong gana. Kaya mabilis lamang akong nahatak at napatumba ni Diana. Kung hindi pa lumabas ang ibang kapitbahay namin ay hindi pa kami titigil ni Diana, Papa Dudut. Bago ko pumasok sa bahay ko ay minura ko pa si Diana. Sinabi kong hindi ako titigil hanggat hindi bumabalik sa akin ang asawa ko. Tinawanan lamang ako ni Diana at pumasok na rin sila ng bahay at napakasakit na makita kung paanong inalalaya ni Owen si Diana. Napaiyak na lamang ako, Papa Dudut. Hindi pa tapos ang laban. Ginamot ko lang ang mga galos ko at saka lumabas muli sa bahay para kumatok at magbantay sa bahay ni Diana. Hindi ako titigil hanggat hindi ko nababawi ang asawa ko, Papa Dudut. Nay? Anak, Mira, bakit ginabi ka? Sabi mo sa akin, uuwi ka bago gumabi. Napasarap po ng kwentuhan, Nay. Sorry po, Hindi na rin namin namalayan yung oras Tapos, naipit pa sa traffic. Kumain ka na ba? Siyempre, hindi pa. Sabi ko sa'yo, sabay tayo, di ba?
Pwede bang magluto ka na lang muna ng tosino? Meron pa dun sa ref. Oh, sige po. Pero paano po kayo, Nay? At saka, bakit nandito pa rin kayo sa labas ng pintuan ni na Tita Diana? Hindi pa kasi, hindi pa lumalabas si Diana. Hindi ko tuloy mahiram yung kawali niya. Sige na anak, pumasok ka na sa bahay para... Teka, Nay. Ano to? Bakit puro galos po kayo? Wala to anak, nadapa lang ako kanina. Nay, ilang beses na po akong nadapa. Tuhod ko lang po yung nagasgasan. Bakit po yung sa inyo buong katawan na? Alam mo naman ang nanay mo, mahina. Kaya nung nadapa ako, gumulong ako. Tapos, Nay, tigilan niyo na ang pagkatok sa pinto ni Tita Diana para pauwiin si tatay. alam mo, Alam ko po. Alam na alam. Hindi lang ako nagsasalita pero alam kong pabalik-balik kayo rito para lang makipagbalikan kay tatay. anak, kailangang matauhan ng tatay mo para umuwi na siya sa atin. Diana! Owen! Lumabas kayo dyan! Pagbuksan niyo ako kung ayaw yung sirain ko yung pintuan niyo! Nay! Nay, tama na please. Nakakahiya na to. Huwag mo akong pigilan, Mira! Ginagawa ko to para sa'yo! Diana! Owen! Sinabi ko nang buksan niyo to eh! Tita Diana! Tatay! Huwag kayo makikinig kay nanay ah! Huwag niyong bubuksan tong pinto! Nay, tara na! Huwag mo akong pigilan, Mira! Sige, Nay. Ubusin mo lang ang lakas mo. Mapapagod ka rin. Tandaan niyo, mas bata ako sa inyo. Mas malakas pa ako sa inyo. Owen! Diana! Owen! Diana! Parang awan niyo na! Pagbuksan niyo ako ng pinto! Nay. Tama na. Please. Hindi mo ako naiintindihan. Kailangan nating pabalikin ang tatay mo sa atin. Dapat sa bahay natin siya uuwi, hindi kay Diana. Hayaan mo na akong hatakin ng tatay mo, ha? Para rin naman to sa'yo, anak eh. Nay. Para po ba sa akin o para sa inyo? Kasi sa akin okay lang naman kahit wala si tatay. Natanggap ko naman po. Kaysa palagi kayong nag-aaway. Mas okay na sa akin yung ganito, Nay. Hindi mo ba gustong makasama ulit sa bahay ang tatay mo? Nakakasama ko pa rin naman po si tatay. Binibigay pa rin niya ang kailangan natin. Nagsusustento pa rin naman siya. Pero Nay, ayaw niya na sa'yo eh. Yun na lang pong tanggapin niyo. Nay, ako po kasi yung nahihirapan. Pag naririnig po kitang sinisigawan ni tatay kasi nangungulit ka na naman sa kanila. Ako po yung nahihiya para sa inyo. Anak, pag matanda ka na, maiintindihan mo rin ako kung bakit. Kung bakit gusto ko pa rin mahalin at makasama yung tatay mo. Nay, pag matanda na ako, sisiguraduhin kong hindi ko ipipilit ang sarili ko sa taong hindi naman ako gusto. Ang huling sinabi ni Mira ang siyang naging mitya ng lahat ng kamarteran ko, Papa Dudut. Tama siya at ayokong makita si Mira na nagmamakaawa sa lalaking mamahalin niya balang araw. Hindi yon mangyayari kung ngayon pa lamang ay makita na niya ang kanyang nanay na hindi ibinababa ang dangal at sarili para tanggapin ng isang lalaki. Tumitig ako sa pintuan ni Diana. Sa unang pagkakataon ay nawala na ako ng ganang katukin yon. Inabot ni Mira ang kanyang kamay para akayin na ako papasok sa aming pintuan. Nilahad ko ang aking kamay. Magkakahawa kamay kaming pumasok sa aming bahay. Mula noon ay hindi na ako kumatok pa sa bahay ni Diana.
Sa ngayon ay inaasikaso namin ang paglilipat bahay ni Mira. Mas mabuting magpakalayo-layo kami kay Owen para makalimot na ako. Hanggat nasa malapit lamang siya at nasa katabing pintuan lang ay alam kong may chance na muli akong matukso na kumatok. Kaya bago pa ako umabot doon ay mas mabuti pang humanap na ako ng bagong tahanan na merong bagong pintuang papasukan. Bagong simula, bagong buhay. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakinig sa aking kwento. Naway sana may napulot po kayong aral sa aking liham, ang inyong kapuso at kabarangay, Belinda. Uy, kabarangay! Agree ka ba sa ending ng ating barangay love stories na ito? I-share mo na ang feelings mo sa ating comment section.